Mula sa 6 na districting bills na inihain sa BTA Parliament, ang BTA Bill No. 415 ang inaprubahan ng Committee on Local Government at Committee on Rules na isusumite sa plenary para sa deliberasyon. Ito ang kumpirmasyon mula kay BTA Local Government Committee Chair, Deputy Floor Leader Attorney Nagib Sinarimbo matapos ang naging pagdinig ng komite araw ng Miyerkules. Ang News Now sa report. Inaprubahan ng Rules at Local Government Committee ng Bangsamoro Parliament araw ng Miyerkules, December 11, ang panukalang batas na magtatakda ng distribution ng mga district seats sa nalalapit na kauna-unahang regular parliament election sa Bangsamoro sa 2026. Pinagtibay ng mga komite ang Bangsamoro Transition Authority Bill No. 415 na napili mula sa 6 na nakabinbing panukalang districting. Itinakda ng panukala ang 32 single-member parliamentary districts sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa ilalim nito, magkakaroon ng 4 na distrito ang Basilan, 9 ang Lanao del Sur, 5 bawat isa ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, 4 ang Tawi-Tawi, 2 ang Special Geographic Area at 3 ang Cotabato City. Ang BTA Bill No. 415 ay iniakda ni na Members of Parliament Nagib Sinarimbo, Kitem Kadatuan Jr., Tumanda Antok, Alindato Pagayaw, Ibrahim Ibay, Butch Malang, Abdul Basit Benito, Maruf Candao, Zakaria Rakim at Ali Rakim Munder. Mayroon ding transitory provision ng panukala na nagbibigay daan sa Kongreso na muling ayusin ang alokasyon ng mga pwesto sakaling muling mapasama ang sulu sa BARM. Alinsunod sa itinakdang 40% limitasyon sa pagdaragdag ng mga distrito sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Sinabi ng mga komite na ang pag-aproba sa panukala ay bunga ng malawakang public consultations na isinagawa sa Cotabato City, Marawi City, Maguindanao, Basilan, Tawi-Tawi at sa SGA. Binigyang diin nila na ang pagpasa ng isang makatarungan at legal na matibay na batas sa districting ay mahalaga upang matiyak na magiging maayos at walang magiging legal na balakid ang unang halalang parlamentaryo ng Bangsamoro sa 2026. So pag dinebate yung issue na ni-raise ni Deputy Speaker Mastura kanina, I'm sure magkakaroon ng specific na action doon sa Parliament by tomorrow. And I would imagine na members of the Parliament who wanted to pass the districting bill without the consequent violation of the registration law would request promptly the Commission on Elections to lift the resolution prescribing the calendar of activities, which in effect bars the passage of the districting law dahil papasok sa 120 days. Dahil finix na niya ng March 30 yung election. So I'm sure lalabas po yun na magiging pag-uusapan sa Parliament. Second one ay may mga pending legal issues pa that would impact the holding of an election. Ito yung mga questions filed before the Supreme Court. So like yung petition ni Attorney Jimmy Bansar questioning the constitutionality of the Bangsamoro Electoral Code dahil doon sa certain requirements for registration of political parties, kailangan mo ng 10,000. At majority ng mga probinsya meron ka chapter. At majority doon sa mga probinsya, munisipyo sa probinsya meron kang chapter. May mga kasama tayo na nag-file ng registration pero hindi talaga sila nag-grant dahil hindi sila pumasa doon sa 10,000. Wala rin sila, halimbawa yung mga indigenous peoples, wala silang spread sa buong BARM na meron silang constituency doon. Alam mo, mga Tendoray, wala naman sila doon sa Tawi-Tawi, wala sila doon sa Basilan, wala sila sa Lanao del Sur. And because the Electoral Code requires na kailangan meron kang geographic spread at meron ka 10,000, hindi sila nakapag-register. So, kino-question yon dahil nagiging sanhi siya nung undemocratic na process kasi may na-exclude ka na kaagad eh. Or yung mga settlers. So, hindi mo naman ma-expect yung mga settlers na meron sila sa Lumbayan Nagi. Kaya nasa taas ng bundok yun na prohibitive yung pagpunta doon ng mga kababayan natin.
So ito yung mga restrictions na pending pa yung resolution ng Supreme Court. Jen Garcia, iMinds, Philippines.